Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating alakayan. Ito pong aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, may mga nagtatanong sa akin, ano ba tong TAC? Dito po, marami kasi sa aking nagtatanong, Attorney, anong take mo dito? Attorney, anong take mo sa issue na to, sa pangyayari na to? Kaya gumawa na lang ako ng regular kong segment, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Kaya lagi nyo na po itong subaybayan dito po sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong abangan ito, ang take ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, nabubo na si Mike Defensor. Ano ba tong si dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung komentaryo niya. Ha? Siyempre, DDS na ito ngayon. Hmm? Ah, inire-raise niyang issue, nagsasalita siya sa isang rally yata ito ng mga DDS. Ang sabi niya, si FPRRD lang daw, si Digong Duterte, ang presidente na hindi nilitis dito sa bansa natin. Kumbaga, mga nakaraang presidente na may kaso kung kinasuhan man, dito daw niliti sa Pilipinas. O inalimbawa niya si GMA, si ERAP. Pero ito daw si Digong, si FPRRD, hindi daw binigyan ng ganong treatment. Kaya napaka-unfair daw. Sobra daw ang ginawa kay Duterte. Bakit daw hindi dito niliti sa ating bansa samantalang mayroon naman daw tayong lokal na korte. Buti pa raw sila GMA at saka si ERAP dito nilitis. Bakit natin sinasabing nabubo na si Defensor? Iba naman ang kaso ni GMA at saka ni ERAP at ni Digong. Ang kaso ni Gloria ay korupsyon, plunder. Ang kaso doon sa PCSO fund. Ito namang si ERAP, ganun din, plunder din. Jurisdiction ba ng ICC ang plunder? Pwede mo bang kasuhan sila Gloria Arroyo at saka si ERAP sa ICC? Unang-una wala pang noon, hindi naman jurisdiction ng ICC yan. Kaya nga International Criminal Court. At kahit criminal case ang plunder, pero corruption yan, hindi yan saklaw, hindi yan mga kaso na pasok sa jurisdiction ng International Criminal Court. Ano ba tong si Mike Defensor? Ang mga kaso sa International Criminal Court ay crimes against humanity, war crimes, genocide. Ano ba yan? Kahit naman hindi ka lawyer, ano na yun eh? Hindi mga kasong tungkol sa korupsyon. Krimen laban sa sangkatauhan, crimes against humanity. Tulad niyan, ang dami-dami mong pinapatay. Ayon sa PNP, ang tanggap nilang napatay ay 6,000. Ayon sa human rights groups, di bababa sa 25,000. Aabot ng posibleng 35,000. Ang napatay sa war on drugs ni Duterte. Kaya, yan, crimes against humanity yan. Yan yung mga kaso na pwede mong ikaso sa ICC, crimes against humanity, genocide at war crimes. Si ERAP, plunder. Si GMA, plunder. Lahat yan korupsyon. So hindi yan pwede sa ICC. Ano ba naman tong si Mike Defense? Bakit daw ikinaso sa ICC si Duterte? Pinatay mo ang mga kababayan mo, pinapatay mo, ang policy mo ay pagpatay, kill, kill, kill. Napakaraming napatay. Pumasok na siya sa crimes against humanity. Kaya doon siya kinasuhan. Ang isa pang dahilan bakit doon siya kinasuhan, panahon ni Duterte,
walang kapag-apag-asa na mapapanagot si Duterte sa Pilipinas. Kontrolado niya ang mga korte, kontrolado niya ang DOJ. Kaya ang mga kaso doon na lang dumulog sa International Criminal Court. Hindi nakikita ang pag-asang maliti si Duterte dito. Samantalang si ERAP, nang kinasuhan sa ERAP na plunder, napatalsik na siya sa pwesto. Si Gloria Arroyo na ang presidente noon. O hindi ba siya pwedeng malitis dito na wala bang nakikitang tsansang malitis siya ng ano, na pinatalsik na nga siya? Ibig sabihin hindi na siya ganun ka-impluwensya. O si ano naman, si ah, si Gloria Arroyo. O si Pinoy na ang pangulo noon. Si Pinoy, hindi mo yan, ang administrasyon ni Pinoy talagang papanagutin ka. O kaya kumbaga, yung mga kaso ni Pinoy, yung mga kaso ni Gloria, makikita mo na ano talaga, seryoso yung gobyerno na makasuhan sila. Pero panahon ni Duterte, wala. Paano mo makakasuhan si Duterte sa lokal na mga korte? Hawak ni Duterte yun. Kaya nung grabe yung mga pinapatay nung panahon ni Duterte, 2016, 2017, kaagad-agad ikinaso siya sa International Criminal Court. Ang unang dahilan, dahil ang ICC may jurisdiction sa mga crimes against humanity, maramihang pagpatay. At hindi na nakikitang kaya sa Pilipinas yun. Kasi hawak ni Duterte ang mga sangay ng gobyerno. Kasama na ang DOJ, kasama na ang pati ang Kongreso. Hindi mo siya kayang ipa-impeach sa Kongreso. Hawak niya ang Kongreso. Kaya doon ikinaso sa ICC. Ngayon, si Mike Defensor parang nabubo na ito. Bakit daw doon sa ICC ikinaso? Mayroon naman daw ditong lokal na korte. Buti pa raw si Gloria at saka si ERAP dito ikinaso. Ang layo. Yan kasi ang problema kapag, no? Yan ang problema kapag ano ka na panatiko ka na sa Duterte. Kahit yung mga napaka-common sense na mga bagay, hindi mo na kayang masagot. Tulad niyan, bakit daw doon ikinaso? Ang simple lang ng sagot niya. Ang dali lang ng sagot niya. Bakit hindi dito sa atin? Unang-una, bakit daw sila Gloria pwede dito? Kasi plunder nga ang kaso nila sa si ERAP. O, si Duterte, crimes against humanity. Doon talaga yan sa ICC. Bakit hindi dito? Dahil hindi maasahan na mabibigyan ng hustisya dito yung mga biktima ni Duterte. Doon sa ICC, tingnan nyo, gumugulong na. Kaya malaking pagkakaiba itong si Defensor Sus naman. Nabubo na yata ito mga kabunyong, ikinaso na ng Makabayan Black nila dating congressman na Teddy Casino, ikinaso na nila si itong sila dating Yusek Adrian Bersamin at dating Undersecretary Traigib Ulaybar. Ikinaso sa ombudsman. Tama lang yun. Dapat naman talaga ireklamo na itong sina Ulaybar at saka Bersamin. Kasi seryoso, mabigat ang kanilang pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control. Si wag na lang si Saldico kasi hindi naman umuwi sa Pilipinas. Nabanggit ni Saldico yan, sila Traigib, sila Bersamin. Pero ang mas matibay na testigo laban dyan ay si Yusek Bernardo. Si dating Yusek Bernardo, yung kanyang sinumpaang salaysay, talagang pinangalanan niya itong sina Bersamin at saka si Ulaybar. Ito yung tumatanggap ng mga pera. Ang pera ay para sa executive. Kaya lang, ito na nga yung ini-issue kay Ping Lacson sa Blue Ribbon, bakit hindi ito pinapatawag? Lalo na itong si Adrian Bersamin. Bakit sa DOJ hindi rin ito sinasailalim sa preliminary investigation? Nababanggit naman yung mga pangalan nila at may mga ebidensya naman May testigo, si Bernardo, may mga ebidensya. Kaya ngayon, mabuti itong Makabayan Black, hindi na
kinaso na sila sa ombudsman. Ngayon, sana ang ombudsman naman ay aksiyunan ito. Kasi si PBBM, based sa survey, saludo ang mga tao, positive yung pagtanggap doon sa kanyang pag-initiate ng kampanya laban sa korupsyon. Yung pagsabi niyang mahiya naman kayo. Pero yung mga tinanong ng mga kababayan natin sa survey, hindi rin nila gusto na walang napapanagot halos. Yung sinasabing big fish o mananagot ang lahat ng sangkot, lalo na yung mga matataas na opisyal, wala eh. Ang nakakulong pa lang na may may kaso ay sila Diskaya at saka si Bong Revilla. At saka yung mga DPWH officials, hindi yun, kulang na kulang yun. Bakit hindi pa rin nakakasuhan, nakukulong? Sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, si Chichi Escudero. Kaya at ito pang mga officials ng executive. Ito kasi mga dating executive officials ito, USEC. Dapat nga si Amina Pangandaman imbestigahan din eh. Alam nga namang budget secretary ka, hindi mo alam yung lahat ng mga nangyayaring yun. Ganon din si dating executive secretary Lucas Bersamin. Nababanggit ang pangalan niya eh. Kaya tama naman itong ginawa ng Makabayan Black na nagkaso na sila sa ombudsman. Para yung ombudsman, imbestigahan na itong sila Bersamin. Kasi kapag napanagot ito sila Bersamin at saka si Ulaybar, babango si PBBM niyan. Kasi ang duda ng kaya siguro hindi iniimbestigahan ng Blue Ribbon. Kaya siguro hindi yan sinasailalim sa preliminary investigation ng DOJ. Kaya siguro hindi yan iniimbestigahan si Ulaybar sa kasi Bersamin kasi mga officials yan ng executive. Di siyempre, pag sinabi mong executive, ang pinakapinuno diyan, presidente. Parang, ano ito, pinoprotektahan. Yan yung impression eh. Para maipakita na hindi sila pinoprotektahan, dapat gumulong ang investigasyon ng ombudsman. O kaya i-deputize ng ombudsman ang DOJ para magsagawa ng investigasyon, preliminary investigation dito kay Ulaybar. At ganun din ang Blue Ribbon. Sana imbestigahan din yan ng Blue Ribbon. Lalo na itong si Bersamin. Kaya dito, dahil seryoso na itong ginawang ito ng Makabayan Black na ikinaso na sila, dapat aksyonan na ang kaso na yan. Kasi mahalagang may maipakita sa taong bayan na tuloy ang kampanya laban sa korupsyon. Mahalagang maipakita sa taong bayan na marami pa ring pinapanagot. Hindi kasi tulad nitong ngayon na ang pinakamataas ng nakulong na dating senador, hindi incumbent, si Bong Revilla. At saka si Diskaya na kontraktor. O yung ibang mga contractors, yung ibang mga officials ng gobyerno, executive man yan, o senado, o kamara, bakit wala? Kaya itong pagkasong ito sa ombudsman, sana aksyonan yan ng ombudsman. Para kahit papano makita ng taong bayan na hindi na talagang seryoso pa ang administrasyong Marcos sa kampanya nito laban sa korupsyon. Ayan. Kaya salamat sa Makabayan Black at isinulong ang pagkaso dito kina Ulaybar at saka Bersamin. Mga kabunyog, mukhang national position ang tinatarget ni Basti sa 2028 Paano natin nasabi yan? Ang mga indications, parang pang-national position si Baste sa 2028. Unang-una, nag-press con si Baste noong birthday ng kanyang ama noong March 28. Kasama niya yung mga supporters ng kanyang ama. Si ni Digong. Sabi ni Baste, i-reclaim daw. Babawiin. Babawiin. Yan yung sabi ni Baste. Mga kabunyog. Sabi ni Baste Duterte, sabi niya, ang sabi ni Baste, we will reclaim this country and give it back to the people. Yan Yan ang sabi ni Baste.
We will reclaim this country and give it back to the people. Oh, kumbaga, kung ano ka lang, kung local lang ang target mo uli, Davao lang, hindi ka magsasabi ng ganito na parang ah, ang gusto niyong mangyari, bawiin ang bansang ito. Di ibig sabihin, magpipresidente si Sara, siguro magsisenador ito si Baste. Matindi pa nga ang tinutulak ni Israelito Torion eh. Yung abogado ni Kibuloy. Sabi niya, may fearless forecast for 2028 elections. President, Sara Zimmerman Duterte. Vice President, Sebastian Zimmerman Duterte. Kumbaga kay Torion, natingin niya ang pinakamalakas na posibleng panlaban, katandem daw ni Sara ay si Baste. Wow, tindi naman yan. Matindi namang political dynasty yan. Si Sara Duterte ang presidente, ang vice presidente si Baste. Talagang ano na yan, pinakamatindi ng political dynasty yan. Sa ngayon, ang pinakagarapal na senador, magkapatid na senador, Pia Cayetano, Alan Peter, ah, Mark Villar, Camille Villar, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Jingo Estrada, JB Ejercito, yan yung pinakano ngayon. Pero kung presidente, vice-presidente na, matindi na yan. Sara Duterte, Basti Duterte, president, vice president. Matindi talaga tong mga DDS na to. Wala nang kahihiyan. Talagang garapalan ng tinutulak ang mga bagay na nagpapakita ng sobrang kabulukan ng Pilipinas. Imagine niyo kung Sara Duterte, Basti Duterte, tapos kung manalo yan, anong klase ng lipunan natin? Anong klase na tayong mga Pilipino? Pero yun na nga, ang lumilitaw, parang national position ang target ni Baste. Kasi yung mga niya ngayon, ang mga galaw niya, pang national position eh. Pang national. Ano to? Parang ito, hinahanda na si Baste sa national position. Kaya mga kabunyog, dapat hindi na talaga manalo tong mga Duterte sa 2028. Si Sara, presidente. Pag naging presidente yan, tuloy-tuloy na yan. Sila na naman ang susunod na mga na after 6 years kung mag-i-eleksyon, di pwede yan si Pulong, pwede si Baste. Susunod na niyan. Magsisenador naman yung anak ni Pulong na mga congressman ngayon, yung Omar, si Kitty Duterte, papasok naman. Ay, wala na mga kabunyog. Grabe na. Kapag ganyan na ang mangyari sa susunod na mga panahon, Duterte, grabe. Kaya tama lang na sa 2028 hindi manalo si Sara. Kasi mamamayagpag na naman itong mga Duterteng ito. Kung hindi si Pulong ang tatakbong senador diyan, si Baste. Pero parang mas si Baste yung mas si Baste yung ang mga posisyon ay parang pang senador. Kaya ito nga tinutulak nitong mga DDS, hindi nga lang senador, vice president daw ni Sara. Wow, tindi naman 'yan. Kaya mukhang ginugroom si Baste para sa national position sa 2028. Kung hindi man 'yan kung sigurado kung senador. Itong mga nag-iisip na vice presidente yan tulad nito nila Torion, matindi na yan. Wala nang pagsaalang-alang sa politika natin yan. Pagka ganyan ang ginawa nila, kakasukan na talaga. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,